Moss Motovlog. Kung may hari ng underbone ay hindi mawawala ang tagaprotekta nito, ang Reyna ng Underbone Sniper 155 ng Yamaha. Ito ay 19 years na rin namamayagpag sa merkado. Bago ang Raider 150 ay lumabas, ay kasunod itong Yamaha Sniper 155, design din ng mga YZF R1. Ganyan ang pormahan nito at iisa lang ng makina to ng mga 150cc ng Yamaha 155 na pala, no? Kagaya ng NMAX, XSR, WR155. So iisang makina lang pero iiba lang po, iba-iba lang ng frame. Pero ito ang pinakamaganda sa underbone category ng Yamaha, ang Sniper 155. May sarili itong disenyo na talagang pag nakita mo, alam mong Sniper 155 ang parating sa'yo. Dahil ganyan lang po talaga, nag-iisa lang yung pormahan na yan. Ito ay may 155cc. Equip po ito ng VBA o Variable Valve Actuation. Naka-liquid cooled yan. At ito po ay merong 4 valves. Kayang sumipa ng 17.8 horsepower. At sa panahon ngayon, no, lahat ng mga Yamaha fuel injected na rin po. At dahil nga makakapal din ang mga gulong nito, naka-disc brake na po yan, harap at likod. Tamang tama sa pang long ride yung mga ganito. At very stable yan. Talagang dinisenyo ito ni Yamaha para maging stable ang pang long ride mo. At the same time, pwede ka rin sumabak sa mga urban commuters, pang araw-araw, pang singit-singit sa traffic. Kumbaga, hindi niya ginawa ito talaga for speed. Ginawa na nila ito pang kalahatan na po, no? Kagaya ng VVA na inilagay nila para mas mapa-enhance yung makina mo from low to mid RPM, ay hindi ka mabibitin sa power. Pero hindi niya naman itong ginawang sobrang gaan dahil nga stability po ang inaalala ni Yamaha dito. Hindi kagaya ng Raider 150 na hari ng underbone ay talagang design for speed. Ito naman, speed, power at durability, stability sa kalsada, yan ang Sniper 155. At isa na sa mga pinakamagandang upuan sigurong nakita ko itong sa Sniper 155. Hindi lang siya basta comfort, may forma din siya talaga. Single ang kanyang shock sa likuran at ang kanyang mga ilaw sa likod, yung turn signal bulb type, at ang kanyang pinaka taillight LED. Ang ganda rin ng kanyang top view kung titingnan mo sa itaas, at maganda rin yung handling nito dahil naka-upright position ito, hindi ka masyadong subsob. Ang downside lang talaga ng mga ganitong underbone na 155cc, wala po siyang compartment. So kailangan talaga maglagay po kayo ng top box nyo sa likod para may extra compartment po kayo kung maglo-long ride naman po. Sa console makikita nyo fully digital na po ang inyong panel, at sa left side makikita nyo ang inyong mga buttons, high and low beam, left and right signal light, meron din kayong passing switch, kasama na dyan yung horn. So integrated na po yan, ano? Ayos na ayos. Sa kabila naman, sa kanan makikita nyo kill switch, hazard light at ang inyong ignition switch, at ang inyong throttle andyan din po. So ano pang hinihintay mo? Kumuha na ng unit mo. 121,000 to 126,000 pesos po ang ranging price nitong Sniper 155. Nagkakaiba-iba po yan conforme sa mga kasa na mapupuntahan nyo. At available din dito sa Premium Corporation ang mga hulugan or installment.